Hinambangan ng mga hindi pa nakikilalang suspect si Negros Oriental Governor Roel Degamo sa loob mismo ng kanyang bahay sa Barangay 9, Pamplona, Negros Oriental kaninang alas 9:40 ng umaga. Ayon sa inisyal investigasyon ng Pamplona PNP, nagpupulong ang gobernador sa ilang mga residente nang pasukin ito at pagbabarili ng mga suspect na nagpakilalang mga pulis. Nagkalat sa mga sahig ang dugo na posibleng galing sa gobernador at bodyguard nito. Base sa larawang ito, wala tayong makitang details, Wala tayong makitang police details, napakaluwag. Kaya pala napakadali na naitumba nila si Gob nung araw na ito. Kasi tingnan nyo naman, Ganyan ba yung sinasabi nila na may threat? May threat daw. Si Gary De Leon exclusive. Sa eksklusibong panayam ng News 5 kay Chaton Mayor Fritz Diaz, tagapagsalita ni Negros Oriental Governor Roel Degamo, 5 police security detail ang nag-duty sa gobernador noong March 4, araw na nangyari ang pamamaril. Pero pinalipat daw ni Governor ang iba sa kanila. May police detail siya, binigay niya sa anak niya, binigay niya sa isang board member. Oh, di ba? Iba yung sinabi diyan. 5 daw pero pinamigay yung iba. Naiwan sa kanya, 2. At that time na yun, mayroong sumakit yung tiyan, hindi naka-duty, mayroong off. Tsaka yung 2 natira doon, yung isa, sinabihan niya, kumuha ka ng pagkain sa taas. Isang pulis lang ang natira kay Degamo. Ang AFP naman... isang pulis. Isang pulis? Nasaan? May pulis ba dyan? Wala. 2 sundalang pinadala para bantayan ng opisyal. May sundalo ba? May sundalo ba dyan? Wala. Balik. Ang mga army. 2 lang alam ko eh. 2 lang ang naka-duty. Nung nag-ano siya, asya ng security, na isa yung army na nag-ano sa kanya. Meron ba? May army ba dyan? 2 sundalo, meron? Isang pulis, meron? Wala. Next. Can you shed light on that? What do we know about it? Ito, sa tingin ko, it is possible na what is in the list assigned to the governor may not be the exact number of people that stayed with him. Kasi nga, kung at this point, unang nagsalita si Fritz Diaz. Sabi niya 5. Pero pinalipat daw ni Gob yung And then, sumunod nagsalita itong si Mayor Janice Degamo. Iba na naman yung sinabi. Iba yung version niya. At this point in time, hindi pa nagpo-post si Senator JV Ejercito. Tandaan nyo nung sinabi niya na may 5? kung titignan 5 nyo, absent? yung nephew niya, board member. Yung anak namin, board member din. Ang alam ko, but I want this confirmed in the list, kung yung mga pangalan na nandoon, yun din ba yung naka-detail sa mga anak ko. Sa anak ko na si Carlo at kay Nert. So, kaya may 5 wala ay dahil naka-details na sa iba. It could be that. It could be, but we have to go over the list kasi you have to match the name para to shed light kasi unfair din, no? Kung yun ngang halos hindi nag-dinner yung detailed police ni Governor kahapon kasi daw, yun pala yung sinasabi na merong 5 ba na wala at that time. Hindi ka sure, di ba? Hindi ka sure. Na nagtatrabaho siya. Ilan itong na-detailed na police ni Gob? Kung matatandaan mo po. Ilan dapat Ilan talaga? Dati, 2 ang 2 or 4 lang. Ano ba talaga? Parang basta may nadagdag, naging 7. So I think 2 plus 4 siguro ganun. So Ano yung rotation? Ano talaga? Or like 7? meron silang schedule na hindi rin ako masyadong basta Hindi ka pa sure. paglalabas yung isa, parating na yung isa. Parang ganyan yun. So, kung nangyari yun, ma'am, ilang police na kasama niya? Wala ba? Kung 5 to 7 lang? Kasi Wala. Ang tanong talaga dyan, wala. pinapa sa ilalim niya sa investigation. Ang sagot, Nung wala. Saturday na yun, ma'am, meron ba siya kasama na police nung nangyari? Yung
They are there. They are there? Nasaan? Nasaan dyan? They are there. Yung ibang pulis niya. Pero yun na nga, no? Nasaan? Nasaan dyan? Hindi ko ma-memorize kung at Hindi the mo time na ma-memorize. binaril Ano siya, yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? if they were really in the area, if that is what we are trying to ano. Pero definitely, may pulis doon sa area namin. Meron? Saan? Aside from yung personnel na nasa sa kanya, napili niya. Meron akong doon sa Kapitolyo, Your Honor, nagdagdag, mayroon akong inassign doon na personnel sa Kapitolyo. Aside from yung personnel na nasa sa kanya, napili niya mismo, Your Honor. So mayroon akong inassign na 4 sa Kapitolyo at meron ding 4 na na-assign sa kanya na kasama niya. At the same time, pag lumalabas siya, Nasaan? Nasaan? Yung sinasabi mong na-assign. Your Honor, meron siyang SWAT na nakabuntot sa kanya may SWAT pa kasama niya pala. sa kanyang places of engagement. And aside from SWAT, mayroon din kaming style doon sa Negros Oriental na road security kung saan siya pupunta. And at the same time, doon sa lalapagan niya, sa Municipal Police Station na lalapagan niya, meron ding personnel ng PNP na nakasecure. Fully geared yung mga it sounds like kompleto, it sounds like highly secured, pero anyari, tignan nyo naman highly secured ba yan? Sige nga. Sa ganyan, Your Honor. Actually, yun yung kalakaran na dati na, Your Honor, na ino-observe. Dahil mayroong ding mga securities na naka-assign sa kanya na nagpapalit-palitan, Your Honor. Aside from yung mga private security doon sa compound niya. Nasaan yan? So, tapos ng activity niya sa isang lugar, pag naihatid ng SWAT doon sa bahay niya, activity yan. SWAT, wala, halos. Upon his permission, Your Honor. Sidney, kailan mayroong activity doon sa Pamplona, 2 activity, Your Honor, yung Kipo Police. Activity ni Ma'am Janice at saka yung activity ng school. Kaya yung bakit nyo inuna yung activity na yun? Di ba ang cargo ninyo yung governor? Patrol na pupunta doon araw-araw ay hindi siya nakapunta kagad. Kasi po parang napakahirap that fatal day, 5 out of 6 ang talagang wala, no? Anyway, sabi niyo mayroong valid excuse. Galing mismo kay Senator J.V. Ejercito to, And Mr. Chair, I was also told that the only person, security detail to report on that day, yung pampinsan talaga ni Governor Digamo. So, tanong ko lang, Mr. Chair, kung tapos na ba yung investigation dito ng PNP na talagang cleared na kaagad yung 5 doon sa 6 na security detail who failed to report on that fatal day, Mr. Chair. Thank you, Senator JB. Can we... Sir, go ahead. Pwede patawag ko yung DRDO ng PRO7 para pantagdag lang doon sa mga tanong niyo, sir. Yeah, pabilisan mo. Colonel Flor. Yeah, go ahead. To answer the question of Senator Ejercito, we had an initial investigation doon sa mga bodyguard ni ex-Governor Digamo. And most of them, matagal nang nagsisilbi doon kay Governor Digamo at some of the policemen were relatives of Governor Digamo. So yung anggulo na nag-traidor ay malabo yun. So yun base yung absent. Yung absent based doon sa provincial director ng Negros Oriental, they had their valid reason. Valid reason? Okay. Eto, pang natin si Senator JB muna. Current As magkomento na tayo. And provincial director because this happened. Sila po may alam and I would like to ask them, no? Meron na po lang initial reports, intelligence reports. Anong ginawa po nila? This shouldn't have happened. Diba? They should have augmented the security of Governor Digamo given the
the assassination threats. May intelligence report na yung buhay ni Governor Digamo ay in danger. Okay? Pero anong ginawa nila? Bakit very light? Bakit alam mo yun, paano naging valid reason na merong party or hindi valid reason yung pag-absent? Alam naman nila na may intelligence report. So, paano naging katanggap-tanggap yun? Kung ikaw asawa mo yun, alam mong may threat yung buhay ng asawa mo, okay lang yun sa'yo? Honest person. Nakakapagtaka on that fateful day, nagtataka na nga ako, parang too much of a coincidence, bakit iisa lang nag-report, talagang walang kalaban-laban. Nakita niyo naman na, Mr. Chairman, pagpasok, halos walang, wala man lang nakaputok. No resistance at all. So, meron talagang failure dito. And sana, wag na maisipin ng PNP na sila po sinisisi natin. But that is part of our Hindi mo masisi yung police kung utos din naman. Oversight function. Ito po, nasa harapan nyo si Senator Bato de la Rosa, dating yung Chief PNP. And ako po, I was the one who defended the budget of the PNP for several years. We have supported equipment, Senator Bato, noong time na sakit ng loob. Intelligence Fund, almost 800 billion. Sa AFP, 1.5 billion. Saan yung nagamit yung Intel Fund? Assassination attempt, bakit walang ginawa yung... If there was already initial reports of that assassination attempt, bakit walang ginawa yung region at yung provincial office? And I hope I can go back later pag nandito na yung mga former regional police officer, police director, and provincial director. Marami ang 5 pulis na kabilang sa security details ng pinatay na si Negros Oriental Governor Roel Digamo. Sinabi ni PNP Chief Rodolfo Azurin Jr., kailangan maipaliwanag ng husto ng 5 ang sabay-sabay nilang pag-absent sa kailangan may paliwanag. Araw mismo nang patayin si Digamo at 8 iba pa sa bahay nito sa bayan ng Pamplona. We are calling itong 5 na personnel na sinasabi na security detail ni Governor Digamo. Likewise, we are also calling the PD and the Regional Director of PRO7 to give us or to enlighten us on what transpired. Bakit nga wala sila sa during that incident na nangyari yung kay Governor Digamo. Nangyari kung bakit wala yung 5 police details. Kasi kahit sabihin man nila, kasi pa iba-iba silang sinasabi, iba yung kay Fritz Diaz, iba kay Janice Digamo. Kahit anong sabihin nila, malinaw, napakalinaw, na yung 5 talaga na yun ay wala noong araw. So we are talking about, meron na silang natanggap na intelligence report na nanganganib at may threat ang buhay ni Gov. Digamo. Let's say, for the sake of argument, kahit sabihin na natin, for the sake of argument, okay, si Tebes, kasi sabi nga ni Digamo, walang iba kundi Tebes. Okay, let's say na Tebes. At sinasabi nila na kinakatakutan yung Tebes dyan sa Negros. Ang tanong, kung ikaw asawa mo yun, kung ikaw asawa mo yun, una, hindi mo hahayaan na walang maiiwan na security detail sa asawa mo. Kahit anong mangyari. Kung sinasabi na merong event yung Capitol, merong event si Mayora Janice Digamo, ang pinaka-priority natin dyan, bilang asawa mo, ay yung asawa mo dahil may threat nga. Ikaw nga mismo nagsasabi na may threat yung asawa mo. So bakit hinayaan mo na mawala ang kanyang police details? Ang very big question doon is, bakit ikaw pa yung nagre-reason out na, kasi ganito, kasi nilagay sa pamangkin ko at saka sa anak ko. Alam mo yung ikaw pa yung nagbibigay ng
dahilan, kumbaga parang ikaw yung nagde-defend na kung bakit wala yung police details, sa halip na ikaw yung mag-question. On the day, okay, on the day na merong ratratan, niratrat yung asawa mo, di ba dapat initially, bumaba ka dun sa bahay mo, okay, tignan mo siya. Unang question mo, nasaan yung mga gwardya? Saan? Okay, ang sabi ninyo, nagpaalam sa inyo at reasonable. Kung ikaw, halimbawa, siyempre, ikaw rin ang boss, di ba? Tatanungin ka. Okay, tatanungin ka. Madam, mag-absent po ako ngayon kasi sumakit ang tiyan ko. O tapos yung isa, tumawag na naman, Madam, Mayora, mag-absent po ako dahil may party. Tapos yung isa, sasabihin, Madam, doon po ako doon sa anak ni Gob. Tapos yung isa, Madam, doon po ako sa pamangkin. Hindi ba iko-question mo yun? Ha? Sumakit ang tiyan mo? Paano itong asawa ko wala siyang bantay? So, di ba, nakukuha nyo yung point doon. Kung ikaw yung asawa, ko-question mo yun. Bakit kayo mag-a-absent? Kung may trabahador ka ngayon at may mag-a-absent, papayag ka na basta mag-a-absent na wala man lang karelyebo or walang kapalit or hindi kayo maghahanap or hindi kayo magsasabi sa kapulisan na sabihin nyo sa PD ninyo, di ba? Sa PD, walang bantay, walang security details ngayon si Gob, mamimigay siya sa compound. Pwede ba pakibantayan nyo siya ngayon? Tapos, sabi ni Fritz Diaz, meron daw supposedly na ka-meeting daw nitong si governor na mga army, mga sundalo daw nung time na yun. I-cancel daw. Sabi daw, balik kayo ng alauna. Meron bang ganun? Di ba? I mean, ang pinaka-biggest question dito, bakit? Bakit itong dalawang ito ang nag-aalibay para dito sa 5 police details? Ang pinaka-question dito is, sinabi nila nung time na yun, nung March, na ganun pa man ipaiimbestigan nila. Naimbestigan daw sa kamera pero hindi natin nakita. Nagkaroon ng Senate hearing pero hindi natin nakita or hindi man lang na-present yung 5 police details na yun, na ipatawag na't lahat ng mga resource person na kung sino-sinong resource person pero hindi man lang isinalang yung 5 police details na yun. So, ang tanong natin ngayon, okay? Fast forward natin ngayon. Kaya natin binabalik itong issue na to. Kasi, bakit magpasa hanggang ngayon yung sinasabi nila ng iimbestigahan nila, including ng former chief PNP na sinasabi nila paiimbestigahan nila. And even si Tambaluslos, si House Speaker, sinabi niya, nag-question din siya, ipaiimbestigahan nila. Sila mismo nagsabi na ipaiimbestigahan nila. Kahit yung PNP, sinabi nila ipaiimbestigahan nila yung 5 police details kung bakit. Bakit ngayon wala? Bakit ngayon walang update? Walang, di ba doon palang questionable Wala na kasi kayong, kumbaga yung angulo na yun, initsapwera nyo yung angulo na yun at pinasok nyo na lang yung Tebes. So, malinaw dito, kung babase tayo dito, walang ibang mastermind kundi yung si Mayor Janice Digamo at si Fritz Diaz. Wala nang iba Eto. Diba sabi nila, pang-anim na suspect na tagpuan pero napatay kaagad sa enkwentro. Itong nakikita nyo ngayon ay matrix, merong mga label nakalagay dyan, nakalabel dyan kung sino-sino yung mga pumasok dyan. Lahat nung nasa sasakyan, identified, may label sila. Ngayon, pinresent ito ni DILG Secretary Abalos, 'di ba? May label. Ang tanong natin diyan, nasaan diyan si Arnel Libradilla? Kung nung sinaunang balita, sabi nila natagpuan
yung pang-anim na suspect, pero napatay sa inkwentro doon sa Bayawan, sa Barangay Kansumalig. Ang tanong, nasaan dyan si Arnel Libradilla? Oh, dyan pa lang. Very big question. Ang tanong, bakit of all of this, yung 10 na itong mga sinasabi nilang na-identify na ito, bakit isa lang doon ang napatay? Bakit isa doon yung napatay? Di ba? Maalala ninyo yung kinover natin na itong mga nahuli ko noon ito. Like for example, itong si Osmundo Rivero, di ba? Nag-aantay lang siya dahil nag-aabang siya dahil ninakaw ata yung kanyang motor, bigla siyang dinampot. So more or less, itong mga ito, dinampot, tapos pinaamin ang labas, ang dating. 'Di ba? Doon sa kanilang recantation. Pero bago sila nagkaroon ng recantation, anong sinabi nila? Meron silang sila ay nagte-testify against Kong Teves, na in-identify nila na yung mastermind ay si Kong Teves. And then later on, nag-recant sila na yung baga parang bigla na lang silang dinampot. So ang tanong, kung itong mga 10 na ito ay dinampot lang, at itong si Arnel Libradilla, which is pag-uusapan natin after nito, na ito palang si Arnel Libradilla ay nakausap pala ni Mayor Janice Digamo. Nakausap ni Mayor Janice Digamo. Ano ibig sabihin nun? Bakit sila nag-usap? Prior to that March 4 incident, nag-usap pala sila. So kung doon tayo bumabase, abay tauhan niya itong si Arnel Libradilla. At tumutugma doon sa sinasabi ni Marlon Quibod na itong si Arnel Libradilla nire-recruit si Marlon. At ayon nga, mismo galing kay, mamaya pakikinggan natin, mismo galing kay Mayor Janice Digamo na nakausap niya si Arnel Libradilla, which is napatay. Bakit siya napatay? Ang sabi pa nga ni Mayora, pinatay. Pinatay. Bakit pinatay? Ulitin ko, nasaan si Arnel Libradilla dito? Sa matrix na to. Wala, di ba? Pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Kaya naman matinding puwersa na ang inihahanda ng Joint Task Force Negros sakaling isyuhan na sila ng arrest warrant. Tinutukan yan live ni Chino Gaston. Chino? Vicky, handa raw sa anumang karahasan ng mga otoridad sakaling mangyari ito kung kinakailangan ng isilbi ang mga arrest at search warrants laban sa mga personalidad na isinasangkot sa pagpatay kay Governor Roel Digamo dito sa Negros Oriental. Ayan. Dati umanong miyembro ng New People's Army ang napatay na gunman na si Arnel Libradilla, isa sa 10 suspect na pumatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Isiniwalat ang impormasyon ng isa sa mga nahuling kasamahan ni Libradilla na nasa kustodiya na ngayon. Isiniwalat ang impormasyon ng isa sa mga kasamahan. Ibig sabihin dyan sa mga 10 na yan. Na mga otoridad, napatay si Libradilla noong March 4 matapos lumaban sa mga tumutugis sa kanyang militar at pulis. Sa mga litrato ni Libradilla na nakuha mula sa social media, makikitang ipinagmamalaki pa nito ang kanyang .50 caliber sniper rifle. Sa isa pang litrato, may dala naman siyang assault rifle na may grenade launcher. This would somehow suggest that the group is a mixture of people who really have a skill in war. Okay, ngayon dito naman tayo kay mismo galing sa bibig niya to Pakinggan natin. It halls. Kung warlord pala kami, di barila na lang tayo dito. Pero ma'am, yung nangyari sa husband ko, wala ngang naka-respond. Yung husband ko, yung kaniyang receiving area, very near the gate. Kung warlord yun, talagang siguro dadaan ka muna ng
5 pintuan bago mo ma-meet yung governor. But the governor is not like that po. Hindi totoo yan. Kasi may mga naglabasan, siguro napanood nyo na, ang isang lalaki na nagsasabing ang talagang mastermind or yung nagpapatay talaga daw po ay si Mayor Fritz Diaz, na alam naman natin na iyon ay pamangkin ni Governor Degamo. Yes, at pinaglalaban niyang hustisya. Oo. Ano masasabi ninyo doon, ma'am? There's no truth to that po. Kasi parang nabasa ko rin, nakita ko rin yung source kanila daw information, yun daw patay na yes, yung namatay na isa. Na kasama. Pero alam mo, ma'am, would you believe me? Kasi nag-conduct din talaga ako ng sarili ko. Ito na. Mga research at nag-collate siya ng mismo mga naghulog ng evidence sarili that I niya. will be holding on to. Parang may ebidensya ako na yung namatay, bago yung namatay, pumunta yun sa office ko. Bago namatay, si Arnel Libradilla pumunta sa office ko. Ibig sabihin, nag-usap sila. Bago namatay, ibig sabihin, bago yung March 4. Kasi napatay ito, March 4, after yung pangyayari na yun. Biruin ninyo yun. May connection pala. Itong si Mayor Janice Degamo doon kay Arnel Libradilla na ex-NPA. Tuloy natin. I do not know if it is in the guise of telling me na, in the guise of asking me to DOJ, or kinikasing niya ako kasi nga kasama siya dun sa namaril kay Ruel. Bago napatay, pumunta sa opisina niya, nag-usap sila. Hindi ka basta-basta makakapasok at makakausap ang isang mayor ng Pamplona kung hindi ka kilala or kung wala kayong usapan, wala kayong schedule kung ano yung dapat ninyong pag-usapan. Hindi mo kilala pero nakapunta sa opisina mo, nag-face-to-face kayo nag-usap. Big question yun. May nakapag-video while we were having conversation, may nakapag-video sa kanya. Hindi nyo pakita yung video na yun kung may nakapag-video nga talaga. Di ba? He was telling me about yung mga anong inuutos nila sa kanya, etc. Tapos, he was telling me ano yung inuutos sa kanila, etc. Yun kaya talaga ang nangyari? O talagang nag-usap na kayo, talagang nagplano na kayo, kaya nung nagkabulilyasuhan, kinailangan na siya ay itumba kasi marami siyang nalalaman. Doon sa plano ninyo? Question mark. Plano ninyo? Nang mamatay talaga si Ruel at nabaril, yung cousin niya na nagsama sa akin, na sumama sa kanya dito sa office ko, pumunta sa akin at binigay yung audio. Sabi niya, Mayor, kasi in some our conversation, ni-record ko po yung mga usapan namin. Sabi niya, I want to give this to you para once and for all, ma-peaceful na rin tayo sa probinsya. Yung cousin daw ni Arnel Libradilla, pumunta daw sa kanya. So ang tanong, kung talagang gusto mong ma-solve yung nangyari sa asawa mo, bakit hindi mo sinubmit yung recording na yan sa DOJ? Di ba, napakalaking question talaga yun. Di ba? When I listen to it, there are very important information there about the Teveses and what they did. Very important, very important na piece of evidence. Pero, kailan ba to? May 17 itong interview na to. Anong buwan na ngayon? May, June, July, August, 3 months after hanggang ngayon, walang nangyayari. Nag-recant na lahat. Nagkaroon ng designation of terrorist.
Wala pa rin. Kung gusto nyo talagang madiin yung Teves, kasi sabi mo nga recording, sinabi nung yung Arnel Libradilla na utos ni Teves. So nang marinig ko yun, sinabi ko sa kanya, alam mo, useless itong audio na to eh. Bakit naging useless? Binanggit yung Teves doon. Why would that be useless? So ibig mong sabihin yung buka ng bibig mo na si Teves, yun na yung evidence, yun na yung katotohanan sa'yo. Samantalang sinasabi mo na merong recording pala, itong si Arnel Libradilla or ng cousin na ito, na si Teves ang nag-uutos. O bakit hindi ninyo binring up yan sa DOJ? Kung tutuusin, para naman magkaroon ng probable cause na makasuhan na yung tao. Pag walang affidavit coming from you. And the gentleman executed an affidavit po. So meron akong video. I have never heard from the DOJ mismo na merong affidavit na ginawa itong cousin ni Arnel Libradilla. Audio recording, meron ako. Or even Arnel Libradilla. Audio recording at merong affidavit yung pinsan telling them of the plan of the Teveses sa mga gusto nilang i-eliminate. We are not only talking here of Governor Ruel. Yes. We are talking here cameraman ng governor, yung si Melvin Catan, yung councilor namin dito sa Pamplona, si Attorney Nico Ramirez, nandun sa usapan eh. Maraming witness. Ang tanong, bakit hindi inilabas yan? Patay din eh. Si Mayor Fritz Diaz, yun yung nag-inform na si Mayor Fritz may threat din. Kaya nga, sabi ko kay Mayor Fritz, if you will need it, I will give it to you. Because this will help you with that accusation. So nung lumabas si Marlon Quibod, sinasabing yung brownie na nakausap sa video call noon, meron palang pruweba si Mayor Digamo. Bakit hindi nilabas ni Mayor Diaz? Aber? So, lahat ng ito merely hearsay or sabi-sabi lang ni Janice Digamo. But lang pumunta naman sila sa DOJ, parang hindi rin sila pumasa doon eh. O bakit hindi pumasa? Because nga matinawak na evidence ng DOJ against the real culprit. So ito pa lang But I have that. Yes. So itong tao pa lang ito na nagsasabi na binabanggit ang inyong ang pamangkin ni Governor, ay ito rin yung pumunta kay DOJ Remulla. Sa rin yun na sinasabi niya, I have direct knowledge. Gusto yung pinatay, gusto niya yung sana pinatay. Kasi na yung reason niya for going to me. Sabi niya, Mayor, if you can help me go to DOJ kasi ayaw kong makulong. But when he was narrating what he did, may kasalanan talaga siya. Parang may nabaril talaga siyang tao at namatay. Kaya sabi ko sa kanya, all I can do is to assist you to DOJ. Bayad ako ng airfare mo, ipahatid kita doon sa DOJ. Pero yung hinihingi mo na do jail time is not for me to decide. Hindi ko yan. Okay. Stop na natin ito. Okay, stop na natin yan. Anyways, gaya ng sinabi ko, no, kung babase talaga tayo dito, una, pang-anim siyang suspect, pero upon the identification ni SILG Abalos, hindi mo makita dito sa matrix na to. Walang Arnel Libradilla dito sa matrix na to. So saang parte naging kasama si Arnel Libradilla na binalitan nila nung una na pang-anim siyang suspect? Wala dito. Alright? Pangalawa, bakit siya pinatay? At ayon sa balita, napatay siya dahil nanlaban. Pero doon sa listahan ng mga suspect sa Digamo killing, wala siyang pangalan. Wala siya dito. Kahit sabihin nating deceased siya, kahit sabihin nating patay siya, dapat nandyan pa rin, nandito pa rin, identify nila saan ba siya banda dito. Saan siya? Siya ba yung nag-drive? Siya ba yung nag-standby doon sa labas? Wala. Walang Arnel Libradilla dito.
And then, nung may pumasok ng isang Marlon Quibod at sinasabi niya, sinabi niya, kagaya din nung sinabi ni DOJ Rimulya, na merong video call. May video daw. Na nakausap daw itong mga suspect, yung mastermind, which is later on, in-identify nila na si Teves. Ngayon, ito namang si Marlon Quibod. Di ba nung video call daw na nakausap si Kong, talagang nila yun, talagang, ano bang tawag doon, in-intensify nila talaga na eto talaga. Kumbaga, tumutok sila doon. Kumbaga, parang sa kanila, lead piece of evidence na yon. Okay? Ngayon, ang sabi nila, lahat ng mga sagot nila pag tinatanong sila, hindi pa namin sasagutin yan dahil continuous under investigation pa, ganon. Baka may mga development, nanawagan pa sila sa publiko na kung meron kayong nalalaman, lumapit kayo sa amin, ganon sila. So may lumapit, isang Marlon Quibod. Ang sabi ni Marlon Quibod, under sinumpaang salaysay, gumawa siya ng affidavit. Sabi niya, merong isang brownie na nakausap niya dati sa video call regarding doon sa plano sa pag-atake kay former Gov Digamo. Alright? Na part from there ay siya ay nire-recruit nitong si Arnel Libradilla. So, bakit hindi nila idagdag yun sa part ng kanilang investigation? So, napakalaking question talaga yun na bakit hindi man lang nila idinagdag sa parte ng kanilang investigation. The mere fact na itong si Arnel Libradilla kaisa-isang napatay kuno doon sa bundok ng Kansumalig, Barangay Kansumalig. Ano ang meron? Kung hinabol nila, sabi nila hot pursuit, ilan ba yung nahuli nung una? 4, 5? Pang-anim itong si Arnel Libradilla. Bakit itong sila Osmundo Rivero, Joven Javier, si Benji Rodriguez, bakit hindi sila napatay? Bakit of all of these 10, isa lang yung napatay at itong si Arnel Libradilla, which is hindi kasama dito sa listahan ng kanilang mga suspect. Hindi ba katakataka? Hindi ba malaking question? Kasi connected doon sa paglabas ni Marlon Quibod, tinukoy niya isang Arnel Libradilla na napatay, connected yun So anong ginawa ng DOJ? Anong ginawa ng mga otoridad? Bigla nilang sinabuyan ng tubig yung umaapoy na merong lumabas na isang lead or another another additional doon sa investigation. Lumalagablab na, sinabuyan nila ng tubig para mapatay yung issue na yan. So, instead na hindi tayo mag-iisip na sila yung mastermind, the more na mag-iisip tayo na sila yung mastermind kasi bakit nila iniitsapwera, bakit nila hinahayaan yung issue na yon, regardless kung ito man ay malaking bagay na pagtulong sa investigation o hindi. Pero at least kahit papano ipakita nila sa publiko, hindi ba dapat magtaka ka rin, Mayor Janice Digamo, ikaw pala pamangkin ikaw pala pamangkin, bakit ano itong sinasabi ni Marlon Quibod? At may nagsasabi pa, pamangkin, na bumili daw kayo ng 50 na long firearms bago yung nangyari nung March 4. So, kung ikaw na asawa, gusto mo magkaroon ng true justice sa pagkawalan ng asawa mo, lahat ng anggulo, kaya ito ay matibay man o hindi, dapat niyayakap mo, niyayakap ng mga otoridad under investigation. Kasi kung hindi,
Paano namin iisipin na hindi kayo yung mastermind? Paano namin iisipin na hindi kayo kasabwat? 'Di ba? So, nasaan yung Arnel Libradilla na yun? Nasaan siya sa investigation? May lumabas na Marlon Quibod. Hindi ninyo pinansin. Ulitin ko, kung babase tayo dito kay Arnel Libradilla na in-identify ni Marlon Quibod na inamin mismo at galing sa bibig ni Mayor Janice Digamo na pumunta sa kanyang opisina bago siya napatay, nag-usap na pala sila. So hindi malayong iisipin namin na tauhan mo itong Arnel Libradilla na ex-NPA. Na sinasabi ni Marlon Quibod na may plano pala na itumba yung si Roel Digamo. Okay? So yun na yun eh. Yun yung totoo. Hindi man 100% totoo, pero bakit kayo ng Teves, may lumalabas na mga ibang pieces of evidence. Pero Teves, confiscate nyo yung chopper, Teves. May sasakyan na ginamit under a name of Andrew Go, walang kwenta yun, Teves. Alright? Diba? Baril na nanggaling mismo sa kapulisyahan, Teves pa rin. May lumabas na Marlon Quibod, Teves pa rin. So, paano kami hindi mag-iisip, Aber?